Gusto ko sanang mag-post sa ating page ng mga balita. Yung mga kaganapan ngayong araw na to, March 11, 2025. Pero mas gusto ko o mas maganda siguro ipahayag ko ito ng isang video habang ako ay nagsasalita. Ito yung pangyayari mga buddy sa ating dating presidente, ah, Tatay Digong Rodrigo Roa Duterte, na alam naman natin ano ang nangyari ngayong ah, araw na to. So ano yung opinion ko dito? Itong ating page hindi lang puro adventure ang ating pinopost dito. Hindi lang yung mga rides ko na ipinapakita sa inyo sa iba't ibang lugar sa Batangas, mga historical places, mga ruins. Siyempre ito parte na rin dito yung yung pagbibigay ko ng opinion, lalong-lalo na kung may kaugnayan ng ating bansa. So bihira lang natin ginagawa dito sa ating Facebook page, pero bilang isang Pilipino, ano ba yung opinion ko, ano ba itong aking napupuna sa ating bansa sa ngayon. Yung bagong Pilipinas, mga buddy, parang hindi epektibo. Ang daming katiwalian, ang daming nangyayaring krimen. So ito, sinasabi ko to as a Filipino, may karapatan tayo mag-express ng ating saloobin ng ating naoobserbahan sa ating bansa, as long na wala tayong dinidihado o wala tayong sinasabi na maaaring magpasiklab ng damdamin ng ating mga kapwa Pilipino. Bilang isang Pilipino, karapatan natin yon. Meron tayong freedom of speech, pero wag din natin sosobrahan. So itong ginagawa ko, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano yung opinion ko. Siguro naman hindi batid sa inyo kasi nababalitaan nyo sa social media yung mga nangyayari. Kabi-kabila ang katiwalian, ang krimen parang tumaas, mas hindi na safe yung ating paligid sa ngayon kaysa sa panahon ni Pangulong Duterte. At hindi lang isang tao ang nakakapuna noon, halos milyon-milyong Pilipino. Marami ako nakakakwentuhan at ito rin yung hinaing nila. So itong nangyaring ito ngayon kay Tatay Digong, na pagkababa niya sa NAIA, inimbitahan siya at maraming lumalabas sa balita na illegal arrest o anuman, at may mga napapanood tayong mga video clips na kung saan involved or nandyan si CIDG head, si Torre, nakasagutan si Mrs. Duterte, etc. Marami naglalabasan. Pero ano bang pinupunto ko dito mga buddy? Bakit kaya ito nangyayari? Timing eh. Maraming issue na timing dito sa sitwasyon na to. Para sa akin ha, ito lang ang opinion ko dyan mga buddy, no? Itong lahat ng ito ay diversionary tactics lang para matabunan yung mga issue na lumalabas ngayon. Maraming issue. Yung isa na latest parang mayroong may nabasa tayo na nasasawi sa ibang bansa na isang Pilipino na kung saan nandun din si First Lady. Well, maraming issue. Hindi lang yon mga buddy. Yung sa vice cam, di ba? Yung General Appropriations Act, di ba?
Itong lahat ng 'to, parang ano, parang sa aking opinyon, tinatabunan yung mga issue na 'to. At ito na yung perfect timing nila na gawin 'to. Kaya ang tanging magagawa natin ay magdasal na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakaisa ang ating bansa. Mawala na yung pagkakawatak-watak at ang isaalang-alang na lamang ay ang kapakanan ng bawat Pilipino, hindi yung mga nasa may kapangyarihan ay patuloy sa pang-aabuso, patuloy sa paggawa ng katiwalian, patuloy sa pagpapasasa sa kanilang kapangyarihan dahil hindi habang buhay na nandyan yung mga nakaupo ngayon. Dadating at dadating ang panahon na sila'y bababa at doon sila uusigin. Kung hindi man ang tao ay na nasa itaas. Lahat ng mga ginagawa nating hindi maganda, sabi nga, may gaba yan. May gaba. Kung hindi man sa iyo mangyari, kung ano yung ginawa mo doon sa kapwa mo at hindi man sa iyo mangyari yung gaba na yon, maaaring sa pamilya mo. 'Di ba? Kaya matakot tayo sa gaba. So, yun lang ang aking gusto ko lang ibahagi sa inyo bilang isang Pilipino. May karapatan pa rin tayo na magpahayag ng ating damdamin. Hindi porke tayo ay ah, mayaman, hindi tayo porke makapangyarihan o mahirap, isang ordinaryong tao lamang ay wala na tayong karapatan sa ating ah, sarili, sa ating kalayaan sa pamamahayag. Kaya ito yung ginagawa natin para at least kahit paano may bahagi ko sa inyo kung ano man yung nararamdaman ko ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa bilang isang content creator. Ah, masakit mga buddy na nakikita natin yung bansa natin na bumabagsak, na naghahari na naman ang kadiliman. Tapos na sana tayo dun Pero ito tayo ngayon, parang unti-unting bumabalik dun sa madilim na sitwasyon ng ating bansa. Yun lang.